Bautista ang nagpa-autograph sa kanya. Pinarangalan pa siya ng lungsod ng Cainta at Makati. Kaya naman parang roller coaster daw ang buhay ng beauty queen ngayon matapos ang pageant. At sa init ng pagtanggap daw sa kanya ng Pinoy fans, pakiramdam daw ni Shamsi, parang Miss Universe crown na rin ang napanalunan niya. Kaya naman sobrang thankful siya sa lahat ng mga sumusuporta sa kanya. Oo nga, parang siya na nanalo. Ang ganda niya. Paano si Maris din? Ang ganda niya. Sino? Maris Sumali? Maris Sumali. Oo nga, ano? Why not? That's right. Pareho silang beautiful. Selena yung singer ba? Selena Gomez, yung girlfriend ni Justin Bieber. Yung unang Selena, yung pinatay, yung fan niya. Para ba ako makawa ng ganyang ngiti? Kailan sobrang ngipin ko? Maglagay ng lapis. Ang puti ng ngipin niya. Ang puti ng ngipin niya, grabe. Inaaral lang yun. Kasi famous siya, yung tsunami walk nga, di ba? Nasuot kang meron kang lagay dito ng Smile. lapis. Yung palang pinakamahirap daw. Lapis? Nilalagyan ng lapis Try mo to. lang mamaya. Makikita mo ako sa talakitok. Hindi, practice nga yun. Para... Gano'ng kalaki yung lapis? Ang haba ng mga Yeah, gana. susubo mo, igaganan mo siya. Isusubo mo, Bakit Miss ganyan? Hindi, syempre Hindi naman sa loob, Ganon. sa labas. Pag gano'n. Pag mo daw isama eraser, labas mo sa tenga. Pag ganyan. Para kakagatin mo. Agate. Gano'n. Para yan. Ganyan. Maghapon ka na kaganyan. Hindi ko kaya. Magiging natural na sa'yo yun. Hindi, pero yun daw ang pinakamahirap pala pag sa mga pageants, yung pagngiti, hindi yung Nag-interview kasi paglakad. kami na isang beauty, ganyan. Expert. Oo. So sabi nila, bakit yung, hindi ba kayo napapagod yung ngiti ka ng ngiti, ganyan? Pero hindi nababago. Ganun pala yun. Ang sakit yun, buong araw ka nakangiti. Uy, nakaka-wrinkles yan. Galing, Kasi pa nakangiti ka lagi ba crow's feet? Subukan nga natin, ngiti lang tayo ng ngiti. Game. Pabil tayo lapis. Okay, mga kaigan, pasadanan natin ang mga maximum balita sa umagang ito. Narito na ang Ronda Reports. Ayo, parang ngiting aso eh. Sa mga kagigisinang dyan, baka magulat po kayo, nasunog po ang isang palapag ng gusali ng PAGCOR sa Ross Boulevard, Maynila. At ang detalye ng balita ngayon ay hatid sa atin ni Katrina Son. Katrina! Yes, Igan. Umabot nga sa kalahating oras ang sunog na tumupok sa isang bahagi sa ika-4 na palapag ng PAGCOR. Wala namang naiulat na nasugatan sa insidente. Patuloy na iniimbestagahan ang sunog. Pero sa pangunahing investigasyon, nagmula ang sunog sa Old Corporate Office sa ika-4 na palapag. Abangan ang detalye mamaya sa unang balita. Balik sa'yo, Igan. Maraming salamat, Katrina Son. Samantala dahil sa walang basehan daw na pagsiselo, sinaksak ng gunting. Lagi isang babae sa pangbabae sa Navotas City kagabi. Ayon sa pulisya, mukhang pinagplanuhan ng suspect ang panunugod sa biktima na umano'y kalaguyo ng kanyang mister. Yan ang Ronda Report ni Tricia Zafra. Tricia, anong aral? I'm sorry, Igan, ano yun? Hindi, sabi ko anong aral. Oh. Anong aral eh? Wag mo, Ayaw nating magbigay. wag kang mamangka sa dalawang ilog kung ayaw mo magunting. Ayan. Okay. Anyway, Igan, yun nga, dahil nga raw sa walang basahang pagsiselos, mga sugat sa tenga at anit ang tinamo ng isang 18 anyos na babae sa Navotas City kagabi. Pasado nga raw alas 8 ng gabi, ayon sa kanyang kwento, sa may barangay Tangos sa Navotas, bigla na lang daw siyang hinablot ng suspect na si Christine Crisostomo, dalang isang gunting at saka umano raw siya pinagsasaksak. Mabuti na nga lang daw at may mga umawat. Ayon sa kanya, pinagbibintangan daw kasi siya ng suspect na siya raw ay kalaguyo ng kanyang mister. Hindi naman itinanggiigan ng suspect yung kanyang ginawa. Kaya lang, ang katwiran naman niya ay biktima naman daw kasi siya ng pagtataksil. Ayon naman sa Women's Desk ng Navotas Police, attempted murder yung inihahanda nilang kaso laban kay Crisostomo dahil mukhang pinaghandaan at pinagplanuhan raw ng suspect yung kanyang pananakit at pagsugod kay Bernardino. Igan? Okay, maraming salamat. Ingat ka. Tricia Zafra. Okay, ang team song nung istorya niya ay anong team song, Susan? Huwag kang manalig sa bulong-bulungan. Kasi kala niya, paano yung huwag kang... Na ikaw ay aking pinagtaksilan. Huwag mo tulain. Ano ba tono na? Di ko alam yun eh. Ano yun? Teka, iniisip ko Huwag nga kang yung manalig sa sa bulong-bulungan. Ako talaga na, Kailan, parang kung di man papagkakakanta niya. In other words, wag maniwala agad sa chismis. Yes! Yun! Di Yun ba? na. Kaya may kanta man, pwede man ang gawin niya mamaya. Okay, mamaya, jeng-jeng natin. Okay. Deng-deng! At hinit panahon muna tayo mga kapuso. Eto na, patuloy pa rin mga karanas ng kalat-kalat na pag-ulan ng buong Luzon, lalo na sa western section at hilagang bahagi nito. Ayon sa pag-asa dahil yan sa hanging habagat na nakakaapekto sa lugar. Makakaranas din ng kalat-kalat na pag-ulan ng Mindanao habang ang iba pang bahagi ng bansa ay makakaranas sa maulap na papawirin.
At kaugnay po niyan, makakausap natin si Buddy Javier, weather forecaster ng Pag-asa. Good morning, Buddy! Magandang umaga naman po. Uy, Buddy, maulan ngayon ang panahon sa Metro Manila. So may inaasahan ba tayong sama ng panahon na papasok sa PAR? So far, wala pa po. Wala po tayong sama ng panahon o kaya low pressure na papasok sa Philippine Area of Responsibility. Okay. Ang nakaka-apekto lang yung monsoon trap dito po sa Dulong Hilagang Luzon po. Okay, so magiging okay naman ang panahon natin the next few days? Halos ganito pa rin kasi meron pa tayong kumbaga, nandiyan pa rin yung habagat. Okay, so Kaya makakaranas pa rin tayo ng madalas na maulap na kalangitan po. alright, so mga ilang araw din yan. But at least natin nakikita ang bagyo, di ba? That's always good news. Opo, wala pa po. Okay, maraming salamat, Buddy Javier. So, araw na ito magiging okay na. Basta madala pa rin po kayo ng payong. Yan po si Buddy Javier, weather forecaster ng Pag-asa. Alright, ito naman sa ibang balita. Dalawang panibagong witness po sa naging dayaan umano noong 2007 elections ang iniharap kahapon ni DOJ Secretary Laila De Lima. Ayon kina dating Acting Provincial Election Supervisor for North and South Cotabato na sina Yogi Martirizar at Lilian Suwan Radam, mismong si dating COMELEC Chairman Benjamin Abalos umano ang nag-utos daw na manipulahin ang resulta ng 2007 senatorial election sa naturang mga probinsya. Sa kanilang affidavit sa Davao raw inutusan ni Abalos ang mga pinulong na election supervisor na siguruduhin ang 12-0 na panalo ng Team Unity na kaalyado ng Administrasyong Arroyo. Pero binago raw ito sa huli at ginawang 8-4 na lang ang utos na resulta, pabor pa rin sa 8 miyembro ng Team Unity. Iginit daw noon ni Abalos na galing sa Malacanang ang utos, ngunit walang taong pinangalanan. Itinanggi naman ni Abalos ang mga paratang ng dalawang testigo. Ako na naman. Ako ang nasisisi. Ako ang may kasalanan. Aba, may 200 hindi. Pero hindi, tingnan natin kung 8-4 nga ang nangyaring resulta. Kasi sinasabi naman ng kampo ni, happy birthday bukas kay Chairman Abalos. Happy birthday! Ano kaya regalo niya doon sa dalawa? Okay. Berger! Yung dalawang lumutang, ito rin yung mga tinanggal niya. Okay, Nung pero panahon ano niya. naging resulta talaga? 8-4? Dapat, di ba malaman kung 8-4 niya? Kailangan tignan yun. Mahirap yun, yung inutos. Sino nag-utos? At walang pinangalanan naman, di ba? Oo. Okay, samantala dumating na sa New York City sa Amerika si Pangulong Noynoy Aquino. Nax, yan sa Times Square siya. Kung saan taon na tututukan niyang Open Government Partnership. Malaki umanong karangalan ng pagkakaimbita ng Pilipinas dito dahil patunay daw ito na kinikilala mga pagsisikap ng pamahalang Aquino para sa mabuti at maayos ng pamamahala. Sino kayo mga inimbitahan dyan? Mismong si US President Barack Obama pa at Brazil President Dilma Rousseff, the founding member ng OGP ang nag-imbita kay Aquino. Ang OGP ay isang global effort upang mapabuti ang pamamalakad ng gobyerno at maging transparent, effective at accountable umano ang mga ito. Ang mga pinuno ng UK, Indonesia, Mexico, Norway at South Africa inaasahan ding makakaharap ng Pangulong Noy. Inaasahan ding maglalatag sila ng kanilang mga plano upang mapabuti ang pamamalakad sa kanilang mga bansa. Kanina pong alauna na madaling araw naman, oras sa atin, pupunta rin si Pinoy sa Fordham University at ito'y para gawa na siya ng Doctor of Laws, honoris causa o yung isang honorary degree na ginawa din kay Pangulong Cory sa kanyang naging US visit noon. Ayan. Good luck, Pangulong Noy. Transparent, ha? Yun ang kailangan matutunan dun sa forum na yun. Transparent. Okay. Kaya good luck na rin sa bagong Customs Commissioner. Transparent. Transparent. Huwag mo tularan si Commissioner Alvarez, ha? Kinasuhan ng isang smuggler, kaya siya natanggal. Oy, may mga ano dyan. Nakakita nung kinasuhan yung smuggler, natanggal. Imbestigahan daw dyan yung mga how-show ng media. Mas ginagamit ng mga smuggler. Meron. Kilala pa nila yun? May ID yun. Kasi may office sila doon. Siguro yun yung mga sasakyan ay punong-puno ng ID. No? Ganyan, kalalaking ID. Yung mukha. Okay, samantala nasa gasa naman ng isang dump truck, isang babae na bigla na lang tumatawid sa EDSA San Juan kaninang ating gabi. Yan naman ang Ronda Reports ni Oscar Oida. Oscar, anong aral? Anong aral? Igan, ang aral, huwag kang basta-basta nakadaan ng EDSA, lalo pat wala namang tawiran. Ganyan na nangyari, Igan, sa isang babae na niresponde ng mga rescuer pasado alas 12 ng ating gabi sa may EDSA, Connecticut, sa may San Juan, matapos masagasaan ng isang dump truck sa naturang lugar. Tinatay ang ganung oras nga, Igan, nang magulat na lamang ang truck driver